sabi ng banal ng Israel ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako ang Panginoong iyong Diyos, tuturuan kita para umunlad, papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos, tagumpay mo sana ay sunod-sunod. Parang dating ng alon sa dalampasigan, ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat, at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ang salita ng Diyos. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipaang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangin umihip. Ang taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon, katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis, sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano po ba talaga kuya? Ano po ba talaga ate? Ano ba talaga kapatid? Ano ba talaga ang gusto natin o hangad natin sa buhay? Sa diwa ng Ebanghelyo na ating napakinggan, tayo, o kung hindi man lahat, marami sa atin, sala sa init, sala sa lamig. Hindi pa po ba sapat sa atin ang pangako ng Diyos na ipinahayag sa ating unang pagbasa kay Propeta Isaias? Ang pangako ng Diyos na dadaloy sa atin ang mga pagpapala, katulad ng ilog na hindi matutuyo. Ang pangako ng Diyos na ang ating tagumpay sa buhay ay magkakasunod-sunod, katulad ng mga alon na humahalik sa dalampasigan na hindi natatapos. Ang pangako ng Diyos na ang ating angkan ay dadami, na kasindami ng buhangin sa dalampasigan. Hindi pa ba sapat ang mga pangakong ito na mula sa ating Panginoon? Na ang hinihingi lamang sa atin ay sumunod sa utos at sa kalooban ng Diyos, na ating isuko ang ating sarili sa Kanya, at ang gawin nating sentro at pamantayan ng buhay ay Siya, ang ating Panginoon, ang Kanyang salita at ang Kanyang pangako. Sapagkat limiin natin, kapag ang ating sarili ang nagiging sentro ng ating buhay, kapag ang ating sarili ang nagiging pamantayan ng ating kaligayahan, kaligtasan, kabutihan at kapayapaan, madalas ay nabibigo tayo. Bakit? Sapagkat mayroon tayong hangganan.
Ang lahat ng ating mga pagsisikap may katapusan. Hindi lahat ng ating gustong mangyari at makamit ay naaabot at naisa sa katuparan. Ganon din, karanasan naman natin, hindi tayo makunte-kuntento. Laging may kulang. Mayroon na tayong naabot, may gusto pang dagdag na maabot. Mayroon na tayong narating, pero hindi pa rin tayo nasisiyahan dito. At pabago-bago tayo. Katulad ng mga bata sa ating ebanghelyo, hindi maintindihan. Ano ba talaga ang gusto natin? Masayang tugtugin o malungkot na awit? Ano ba ang gusto natin? Magsaya at magdiwang o malungkot at mangulila? Ngayon, ito ang ating niloloob. Pero maya-maya ay meron na tayong iba. Mga kapatid, inaanyayahan tayo ng salita ng Diyos na ibalik ang ating pansin sa ating Panginoon. Ngayong panahon ng Adbyento, panahon ng kanyang pagdating, ang ating paningin, ang ating puso, isip, kalooban ay ibaling natin sa Diyos, kay Jesus. Gawin natin siyang sentro ng ating buhay, ang kanyang salita at ang kanyang mga pangako. At maasahan natin ang kaligayahan, kapayapaan, kasiguruhan sa ating buhay kapag ang Diyos at hindi ang sarili ang siyang ating pamantayan. Bakit? Ang Diyos, wala siyang hangganan. Magagawa niya ang kailangang magawa at mangyari para sa ating kabutihan. Ang Diyos, napupunan niya tayo sa ating mga gusto, higit pa sa sapat. At ang ating Panginoon ay hindi nagbabago. Siya ang Diyos na mapagmalasakit noon, ngayon at magpakailanman. Huwag na po tayong mamili sa ating paligid, sa ating loob, kung sino o ano ang magiging mahalaga sa buhay. Ang atin na lang gawing pagpapasya ay piliin ng Diyos, panghawakan ng kanyang pangako, asundin ang kanyang loob. Darating siya at mananatiling namamayani sa ating buhay. At pagpalain po kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.